Hello mga karelasyon. Sa lahat ng mga kababaihan na meron ng mga partner sa buhay, pakinggan nyo ito. Do happily married men cheat? Ang mga lalaki na masaya ang kanilang relasyon ay nagloloko pa ba? Ladies, kung ikaw ay biglang napaisip at kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Diretsong sagot, oo. May mga lalaki na masaya sa piling ng partner, asawa nila, pero nagloloko pa rin. Of course, hindi naman lahat. Okay? At hindi dahil hindi siya nagagandahan sa iyo, naboboring siya sa relasyon, o merong mali sa iyo, mas madalas ang dahilan ay may problema mismo sa lalaki at hindi sa iyo. So, himay-himayin natin ang mga dahilan kung bakit nagchichit pa rin yan kahit masaya kayo bilang magkarelasyon. Number one, ito yung ego at validation addiction. May mga lalaking kahit perfect ang asawa, naghahanap pa rin ng atensyon sa iba. Bakit nga ba? Dahil gusto niyang punuan ang kaniyang ego, ang kaniyang pride. Naghahanap siya ng pakiramdam na siya ay hinahangaan, na siya ay kaakit-akit pa rin. Kahit maganda ka, kahit mabait ka, kahit napaka-loyal mo, kahit supportive ka, kahit ibinibigay mo lahat sa kanya. Kung ang lalaki ay insecure, maghahanap pa rin yan ng ibang babae na pupunuan yung ego niya. Kapag iniisip mong siguro kapag mas maging mabait pa ako, o kapag mas gagalingan ko, o kaya baka kulang pa ang mga ibinibigay ko, whoops, itigil mo yan, okay? Mas lalo ka lang mauubos. Wala sa iyo ang problema. Nasa kanya. Number two, opportunity plus weak boundaries. Ang pagloloko ay isang choice. Hindi yan yung parang bigla na lang nangyari. Maraming proseso yan. Halimbawa na lang kapag yan ay nakikipag-flirt. Nag-uumpisa yan sa mga text. At dahil doon, nag-reply siya. Nagkaroon ng matagal na pag-uusap, communication. Humantong na yan sa pakikipaglandian hanggang sa yan na ay nagbubura na ng mga messages at nag-uumpisa ng magsinungaling. Doon nag-uumpisa yung panloloko dahil mahinang nilalang siya. Ang lalaking may respeto, umiiwas yan. Naglalagay siya ng mga limitasyon at kung meron mang mga bagay o pagkakataon na nangyayari sa kanya ang ganon, tinatapos niya agad. Ang lalaking marupok, para sa kanya, wala lang yun. Kumbaga, magdadahilan pa yan na kaibigan lang kami. Eto na yung famous na friends lang kami. Alam mo ba na ikaw lang ang mahal ko, wala nang iba. Pero huling-huli mo lagi na meron siyang kachat na iba. Para sa mga babaeng nagbubulag-bulagan, kapag sinabi niyang wala ka namang dapat ikabahala or mag-alala, huwag kang mag-alala, mag-isip ka. Hindi yan sasabihin ng lalaki na walang ginagawa. Yan yung mga linyahan ng mga lalaki na red flag. Okay? Number three, ito yung thrill-seeking mindset. O ito yung mahilig sa mga pabago-bago, mga kakaiba. May lalaking hindi kayang tumagal sa masaya, sa matahimik na relasyon. Gusto nila palaging may bagong kilig, may bagong pinapantasya, may mga sikreto na nagbibigay sa kanila ng thrill, may danger. Yung danger na yun yung mas lalong nagbibigay sa kanila ng kakaibang pakiramdam para gawin nila ang bagay na yun. Para sa kanila, ang cheating ay nagbibigay ng adrenaline. So kahit na masaya sa feeling mo,
kahit walang problema sa inyong dalawa, kahit mahal na mahal ka, kung ang lalaki ay emotionally immature, maboboring siya sa stability. Kaya ginagawa niya ang mga yan. At tandaan, huwag mong isipin na 'pag naging exciting ka, titigil siya. Hindi ikaw ang kulang sa excitement, siya ang kulang sa maturity. Number 4, unresolved personal issues. Ito ang pinaka nakakaawa pero pinaka delikado. May lalaking takot tumanda, takot mawalan ng halaga, may mga childhood na wounds, may identity crisis. So, dahil sa mga ganyan, ginagawa niyang solusyon, panakipbutas ang pambababae, ang pagkaroon ng affair, mga panandaliang kaligayahan sa piling ng iba. Pero tandaan mo, hindi ka therapist para sa ganyang tao. Hindi ka savior, hindi ka si Jesus Christ para isalba mo siya sa ganyang mga ginagawa niya. Hindi mo trabahong ayusin ang mga trauma niya. Kung iniisip mong intindihin na lang na may pinagdadaanan siya, mag-ingat ka. Baka ikaw ang maubos, ikaw ang masaktan lalo, habang siya ay tuloy pa rin sa kanyang ginagawa at walang pagbabago. Number 5, ito yung mindset na pwede naman, basta hindi mahuli. Naku, maraming ganito. At nakakatakot ito kapag ang lalaki ay naniniwalang okey lang basta sikreto o kaya yung kaisipan na gano'n naman talaga ang mga lalaki. Hindi po. Kung ganyan ang mindset ng lalaki, kahit sino pa ang maging karelasyon niya, kahit ikaw pa ang the best woman ever sa buhay niya, uulit at uulit 'yan. Maghahanap pa rin 'yan ng iba. Huwag mong ipagmalaki na hindi siya ganyan sa'yo. Alam mo ba na meron na siyang ibang kinakausap? Iba ang isip ng lalaki na yan. Punong-puno ng misteryo, sikreto, at mga kabulastugan. 2,000 years later. So, sa lahat ng mga kababaihan, ang pagiging mabait ay hindi proteksyon. Ang pagiging loyal ay hindi panangga or hindi shield. Ang sobrang pangunawa ay hindi guarantee. Ang lalaking hindi marunong rumespeto, kahit gaano mo kamahal, ikaw pa rin ang masasaktan. At tandaan mo ito, hindi lahat ng minamahal ay dapat ipaglaban. Ang iba dapat bitawan para mailigtas ang sarili mo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.